Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Akala po yata niya hanggang ngayon nasa pelikula pa rin po siya. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Hi everyone! Nagsalita na po si Joel Chua upang sagutin ang sinabi ni Mayor Isko Moreno tungkol sa kanya. Sa video na ito ay tingnan natin kung may tama ba ang sasabihin ni Joel Chua. Panoorin natin ang video na ito. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila, 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Ito, may masabi lang, daldal lang ng daldal to. Tapos na po ang palabas. Akala po yata niya hanggang ngayon, nasa pelikula pa rin po siya. Alam po ninyo, unang-una dapat malaman po muna ninyo kung ano po itong proyekto na tinatayo po dito. Ito po ay isang community center. Ang laman po nito, dito po, meron po tayong dialysis center, meron po tayong espasyo para sa mga senior citizen, at meron po tayong nilagay dito na halfway house. Ngayon, ano po itong halfway house? Kung iikutin po ninyo itong Rizal Avenue, marami po dito na mga homeless na natutulog sa kahabaan ng Rizal Avenue. Kaya naisip po natin, maglagay po tayo ng halfway house para sa gabi, dito po sila pupunta, dito po sila matutulog. Meron po itong paliguan, may toilet po ito, at meron po itong lugar para po pwede silang makakain. Ngayon,
bukod po dito, meron pa rin po itong recreational center at naglagay din po tayo dito ng police station na lahat po naman ay inayos natin. Kaya ito po sa totoo lang ang makikinabang po dito yung mga kadistrito ko. Pero ang nangyayari po ngayon, ang dinedeprive po niya ay yung distrito ko ng mga programa na makabuluhan. So bakit po ganun? Bakit masyado siyang selective? Unang-una, wala kasi yata sigurong mailagay sa vlog content niya eh. 'Di ba? Gustong magpabida-bida, pero more than that, yung pagiging hindi namin magkakampi nung nakaraang eleksyon. Kung ako ba kakampi niya, tingin mo ba mangyayari yan? Parang nung dati, ito po, nung 2020, nung ito po ay sinimulan, nung panahon po ni Congressman Yul Serbo, nung ito pong same venue kung saan magpapatayo rin ng multipurpose, bakit hindi nyo pinigil yon? Mayor siya. Dahil po at that time, magkakampi po sila. Alam po ninyo, ito pong proyektong to, nagsimula po to noong 2020 pa. No? Nung hindi pa po ako ang congressman noon, at that time, ang congressman po dito ay ang dating Vice Mayor Yul Serbo, kung saan meron din pong proyekto na itutuloy dyan. Kaya lang, ito po ay foundation lamang, hindi po naituloy dahil kakulangan po ng pondo. At that time, mayor po siya at pinayagan po niya. So, hindi ko po alam na kung bakit ngayon ay sinasabi niya na illegal ito dahil alam naman po niya na kami naman po ng mga congressman, ang trabaho po namin ay mag-request lamang ng mga proyekto ng ganito. At kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Dahil wala na po sa kamay namin yung unang-una, hindi ko nga po kilala kung sino ang kontraktor niyan. Pangalawa, wala naman po tayong kinalaman sa bidding dyan. So dapat po, kung meron man po siyang pinakausap o kung kanino sila nakikipag-coordinate, dapat po yan sa DPWH. Ang nakikita ko po dito, PR stunt. Diba? Tapos na po ang eleksyon. Dapat mag-move on na po tayo. Hindi yung ito po, hindi po tungkol kay Isko Moreno o kay Joel Chua. Dapat po, ito po ay para sa mga kadistrito ko na makikinabang po dito sa proyektong to. At ito po ay isang makabuluhang proyekto. Dahil hindi naman po ito ghost project. Ito po ay totoong proyekto na pakikinabangan po ng mga kadistrito ko. Sinigot naman ni Mayor Isko Moreno ang mga sinabi ni Congressman at hahanga kayo sa matalinong sagot ni Mayor Isko Moreno. Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga baka? Pag-aari yun ng lungsod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gun. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampula. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control
sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung Dimasalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate
because they are congressman. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ano ko. Kaya ako talaga, basta ako poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard close ako sa kanila. Sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Nung araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos ang usap. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Sa tingin ko dito ay ang pinakapagkakamali ay ang pagtatayo ng proyekto katulad ng barangay hall sa bangketa mismo. Illegal po ang pagtatayo ng gusali sa bangketa. Wala nga pong permit ang mga barangay hall na iyan at itinayo iyan nang walang pasapasabi. Ibig bang sabihin nito ay basta nasa gobyerno ang isang tao ay pwede na siyang magtayo ng mga proyekto kahit illegal ang kinatatayuan nito? Paano na lang po ang mga naglalakad sa sidewalk? Saan po sila maglalakad? Sa kalsada? Yun po ang tinutumbok ni Mayor Isko na dapat ay bago magpatayo ng barangay hall ay kumuha muna ng permit sa munisipyo. Ito ay upang malaman kung ang pwesto ng itatayong gusali ay naaayon sa batas. Labag po kasi sa batas ang pagtatayo ng barangay hall sa bangketa. Isa itong illegal structure na dapat gibain dahil nakasagabal ito hindi lamang sa lakaran ng tao kundi ang ilan pa nga ay sa kalsada mismo itinayo. Ang ginagawa ni Mayor Isko ay hindi pamumulitika. Ang kanyang ginagawa ay trabaho ng Mayor ng Maynila na alisin ang mga illegal sa kanyang nasasakupan. Suportahan po sana natin si Mayor Isko Moreno dahil sa pagmamalasakit niya at pagiging mabuting mayor ay maraming tinatamaan sa kanyang mga salita. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.